Ano ang pinakamagandang version ng iyong sarili ang gusto mo ngayong taon? Gusto mo ba ang version mo ngayong taon na ito ay mas payat, o kaya mas malusog, o mas magaling sa paghawak ng pera? O kaya kung ikaw ay single, marahil ang best version ng iyong sarili ay hindi na single, dapat married na ako this year. O baka naman ang pinakamagandang version mo ay mas magandang pagsasama at pagmamahalan yon ng iyong asawa. O kaya maging mas prayerful ka this year. O kaya ang gusto mong version ng sarili mo ay maging mas malapit sa Diyos. Wow, ang ganda, di ba? Maaaring may mga plano ka para sa 2024. Naalala mo ba nung nakaraang linggo, pinag-usapan natin kung paano magplano upang ikaw ay magtagumpay sa buhay? Naalala mo ba kung paano ang acrostic ay pray? Ang P ay para sa plan in line with God's purpose. Siguraduhin mo ang iyong mga plano ay ayon sa kagustuhan ng Diyos para sa iyo at hindi ang sarili mong kagustuhan. And then R ay para sa rely on God in your planning. Umasa ka sa Diyos sa iyong mga plano at hindi sa iyong sariling lakas. At ang Y ay para sa yield to God's redirection. Magpapasakop ka sa anumang pagbabago ng direksyon na gagawin ng Diyos. Bakit? Dahil mas alam niya kung ano makakabuti sa iyo. Marahil nabuo mo na ang mga plano na ito, kaya lang natatakot ka na baka hindi mo magawa o mabigo ka ulit gaya nung nakaraang taon. O kaya naman hindi mo alam kung anong gagawin mo para matiyak na magagawa mo na ang mga ito at nang sa gayon ay maparangalan mo ang Diyos sa iyong buhay. Nako, huwag kang mag-alala dahil ito yung pag-uusapan natin. Alam mo, gusto ko ang panahon ng bagong taon dahil ito ay isang magandang panahon para magsimula ulit. Magkaroon ng bagong sigla at magsimula muli na may bagong enthusiasm. Naniniwala ako na ito ay magiging isang exciting na taon ng mabilis na paglago para sa akin at para sa iyo din. Maganda idea ba yon? Yes. Siyempre, gusto nating lahat lumago taon-taon. Kaya lang, maaring ang ilan sa inyo ay matagal nang nasa isang sitwasyon na pabalik-balik sa umpisa o kaya naman umabot ka na sa isang antas ng personal at spiritual na paglago at dahil dito, wala ka na masyadong pagnanais o inspirasyon na lumago pa at lampasan pa ito. Kaibigan, tandaan mo ito. Kapag tumatanggi kang lumago o kaya dalin mo ang iyong kalagayan sa mas mataas pa na level, ay pinagkakaitan mo ang iyong sarili na magandang adventure na pwede mong maranasan kasama ang Diyos. Kanina tinanong ko kung ano sa palagay mo yung pinakamagandang version ng iyong sarili. Ngayon naman, gusto kong baguhin ng kaunti yung tanong na yon. Sa pananaw ng Diyos, ano kaya ang pinakamagandang version mo ang gusto niya? Gusto mo ba ito matupad sa iyong buhay? Maaaring meron kang pansariling gustong version, pero mas mahalaga ay ang aabutin mong version para sa sarili mo ay ang version ng gusto ng Diyos para sa iyo. Tama ba? So ano ba ang version natin na gusto ng Diyos? Basahin natin yung Ephesians 4:13. Hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Maikli lang sinabi ni Pablo dito at sabi ay dapat maging ganap ang ating pagkatao. Ang ibig sabihin, sabi, ay dapat tayong patuloy na lumago hanggang sa maging ganap. Kaya lang, anong basihan ng pagiging ganap? Ang basihan ay kung paano naging ganap ang Panginoong Yesus. Ay dapat, ganoon din tayo na maging ganap. Kaibigan, ano sa palagay mo? Narating mo na ba ito? Ako hindi pa. Pero nagsisikap din ako kagaya mo na umunlad araw-araw at maging kalarawan ng Panginoong Yesus. Kaya kailangan mong suriin ang iyong sarili at ikumpara ito sa nakaraang taon. Nag-improve ka ba o hindi? Tandaan mo ito. Kung hindi mo alam, hindi ka makakapagpalago. Sabi sa Kawikaan 27:23, ang iyong mga hayop ay iyong bantayan. Alagaang mabuti ang iyong kawan. Ang prinsipyo sa talata ay kailangan nating magbantay. Alamin ang mga nangyayari hindi lang sa ating pinansyal na kalagayan, kundi sa lahat ng area ng ating buhay. Gaya ng ating pagiging asawa, pagiging magulang, trabahador at iba pa. Pangalawa, bukod sa pagbabantay at pagsusuri natin sa sarili, ay kailangan natin ng pamantayan o pagkukumparahan o standard. Ang standard natin
ay ang pagiging ganap ng Panginoong Yesus. Tandaan mo ito, kung wala kang pamantayan na sinusukat sa iyong buhay, wala kang batayan kung paano mo ito huhusgahan. At kung wala kang batayan kung paano ito huhusgahan, wala ka ring target na papatamaan. Wala kang tamang goal. Halimbawa, kung gusto mong maging mas mapagmahal this year, ay kilalanin mo kung gaano kalaki magmahal ang Panginoong Yesus. Bakit? Kasi siya ang iyong target o goal. Nung kami ay nag-Christmas party sa kumpanya, sabi ko sa aming mga kasamahan sa trabaho na ako'y nangangailangan na mag-improve sa area ng pagiging patient. Kasi si Lord ay sobrang patient at kailangan ko yung mapakita sa aming mga kasamahan sa trabaho. Kaya nga ang goal natin dapat sa lahat ng area ng ating buhay ay umuunlad na maging kagaya ng pag-iisip, pagsasalita, aksyon, pagpaplano, timing at pamamaraan ng Panginoong Yesus. Na-realize ko na walang katapusan ang pagkilos natin para umunlad araw-araw. Bakit? Kasi mataas ang standard na gusto nating maging. Ito ay ang pagiging kalarawan ng Panginoong Yesus. Kaya kaibigan, upang matulungan tayo na magtagumpay na lumago, ay pag-uusapan natin ang kapamaraanan ng Diyos. Kung ano yung hakbang at gabay na gagawin natin para sa ating buhay. Tapusin mo ang mensaheng ito kasi kapag ginawa mo ang mga bagay na pag-uusapan natin, ay magbubunga ito ng meaningful life. Ito rin ang magbibigay sa iyo ng tuloy-tuloy na paglago hanggang sa maabot mo ang iyong mga layunin sa buhay. Ang title ng pag-uusapan natin ngayon ay Gabay para sa susunod mong hakbang sa taon na ito. Meron lang tayong 3 points ngayon. Ito ay LEAP, L-I-P, Let Go of the Past, Increase Forward Progress, Pursue Purposeful Living. So number 1, ano-anong hakbang ba ang gagawin natin para ang ating plano ay magtagumpay? Number 1, let go of the past. Upang matiyak natin na matutupad ang ating mga plano, ay kailangan nating bitawan at kalimutan ang nakaraan. Ayon sa sinasabi sa Filipos 3:13, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais ko makamtan. Narealize ko na kailangan nating matutunan na hindi tayo dapat manatili sa nakaraan. Ang sabi ni Pablo ay kinakalimutan niya, nililimot niya ang nakaraan. Kaibigan, tandaan mo ito, ang bawat tagumpay o accomplishments mo o kabiguan man o failures sa nakaraan na hindi dapat maging hadlang sa pag-abot ng iyong goals at purpose. Kagaya ni Pablo, na maraming narating at naranasan ng tagumpay at pagkatalo, pero hindi niya hinayaan na maging hadlang ang kanyang nakaraan sa kanyang future. Totoong importante na kailangan nating matuto sa nakaraan, pero ang hindi pwede ay hindi tayo pwedeng mabuhay sa nakalipas. Kaya may mga pagnanasa tayo na dapat nating iwasan. Una, we must overcome the desire to rest in past accomplishments. Ang ibig sabihin, hindi tayo dapat magpahinga o makontento na lamang sa mga nakaraang tagumpay. Halimbawa, ang pagiging faithful mo noon sa paglilingkod sa Diyos ay mawawalan ng saysay kung hindi ka patuloy na magiging faithful o tapat ngayon sa present at sa future. Halimbawa, hindi mo pwedeng sabihin na 10 years ago ay talaga namang successful ako kay Lord. Masyado akong tapat at masugid na sumusunod sa Kanya. Nagwo-worship ako paglinggo, walang skip. Ang Bible ko, binabasa ko din araw-araw. Tapos, nagbibigay ako sa church. Napaka-generous ko. Tapos, may mga tao akong binahaginan ng mabuting balita. Kaya sila ngayon ay ligtas na. Tapos, may panahon din na nag-lead ako ng D-group. Grabe, ang dami kong ginawa para kay Lord. Kaya ngayon, relax lang muna ako. Kung hindi nyo man ako nakikitang nagdi-disciple o madalas sa church o nagvo-volunteer, ay okay lang yon kasi nakita nyo naman kung gaano ako kasipag dati. Kaibigan, no, mali. Ang kailangan sa'yo ng Lord ay faithfulness. Ang faithfulness ay walang expiration at walang retirement. Kung tapat ka noon, ay dapat tapat ka ngayon. At tapat ka pa din na ginagawa mo ang dati mong ginagawa hanggang sa dulo ng iyong buhay. Ang ating focus ay hindi dapat nakatuon sa nakalipas. Kahit pa ito ay puno pa ng magagandang accomplishments. Kaibigan, tandaan mo ito. Kung sinasabi mong ikaw ay alagad ng Panginoong Yesus, ay ang iyong paningin at pananaw ay palaging nakatuon sa kasalukuyan at hinaharap. Let go of the past.